praise. Hallelujah. Glory to the living God. Purihin ang Panginoon. Muli po, isa pong magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Muli tayong binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na siya po at ating sambahin, patuloy na kilalanin, sapagkat ito po ay ating lifestyle. Ito po ang buhay ng mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay lamang sa Diyos, sapagkat siya ang ating simulain, siya ang ating root, at siya din ang ating fruit. Di po ba? I just want to share something na encouragement lang po sa atin na ito po yung binigay ng ating Panginoon. Let us read from the book of John 15 verse 4. Basahin ko po sa akin pong translation. Ito po ay King James. Verse 4, Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Verse 6, if a man abide in me, if a man abide not in me, he is cast forth as the branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Alam po natin kung ano ang ibig sabihin ni Jesus po dito. He is representing as the source, Jesus as the vine, the divine life, the divine source, the divine life. Jesus Christ is our divine source, okay? Vine and divine. So parang magkadugtong kulang lang ng DI, yung vine, divine. So church as represents the church, diba? So kapag tinignan po natin, isa lang po ang nais ng Panginoon dito. Ang sinasabi niya doon sa verse 4, abide in me, or remain in me, and I remain in you. So it is vice versa. Parang ang nais ipahiwatig at binabanggit ng Panginoon dito, manatili ka sa akin at ako'y mananatili sa iyo. Talks about relationship. Parang sabi ng Lord, bakit ka ba busy sa mga bagay kung ano-ano? Ano bang ikaw lang naman ang gusto ko talaga eh. Ikaw lang naman talaga ang nais ko eh. Pinapakita ng Panginoon na manatili ka sa akin kasi alam mo bang simulat sa Paul, ikaw lang iniisip ko. Alam mo pagka simpleng salita na naintindihan ko yung sinasabi ng Panginoon na remain in me, manatili ka sa akin. Ibig sabihin, kumbaga, ayaw na ng Diyos na mawalay ang tao sa Kanya. Have you seen yung kung babalikan po natin yung pong story doon, what had happened in the past, doon sa Genesis, na ang kaganda-ganda na ng situation ni Abraham, ni Adam. It's a normal thing na talagang nagko-commune sila ng Diyos. In fact, in chapter 3 ng Genesis, God is walking in the cool of the day. So parang He is looking and He is parang it's a usual thing na nandun lang ang Diyos sa Garden of Eden. So, as we all know, ang Garden of Eden is no longer a place right now. The paradise of God, the kingdom of God, is no longer a place, but it's us, His people.
So, God is in us. Amen? So, para bang andyan nga siya, o minsan dahil sa busy tayo sa mga bagay-bagay, nakakaligtaan natin siya, nasiset aside siya, which is hindi dapat. Sabi ng Panginoon, remain in me. Kumbaga, sa aking pananaw, kumbaga nadala ang Diyos na mawalay ka pa sa Kanya. Parang ayaw niya nang sa isang saglit man lang, mawalay ka sa Kanya. At iyon din po ay ang desire ng Diyos, ganun din sa atin na wag mo rin din siyang pakakawalan. Remain in me and I remain in you. Abide in me. So, the normal thing sa mga anak ng Diyos, dahil lang Diyos ay nasa atin, lagi natin siyang nire-recognize. Lagi natin siyang ina-appreciate. Alam niyo ba doon siya masaya? Although masaya naman ang Diyos, hindi naman masamang ginagawa natin yung mga gawain na pinagagawa ng Diyos. Hindi po yun masama. Pero, be careful kasi kung minsan sa sobra nating concern, busy doon sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos, mismo yung Diyos na may pinagagawa sa atin, siya na dapat inuuna, na isasantabi siya, nakakalimutan siya. Remain in me. So, ito po ay pagpapahayag ni Jesus ng kanyang masiding pagnanais na tayo ay manatili lamang sa Kanya. Because since from the very beginning, it is His desire that man should be with Him, to be with Him forever. Manatili lang sa Kanya, manatili tayo sa Kanya. And then, dahil kapag na-develop po ito, naging habit po ito sa atin, alam niyo po ba in Psalms 40 verse 8, may isang verse na binanggit po doon, may isang word na, ito po isa sa mga napakagandang pakinggan. Kapag tayo ay naging habit po natin, na siya ay laging mananatili sa Kanya, lagi tayong, in love sa Kanya. Ito po ang result. Verse 8 ng chapter 40 ng Psalms, I delight to do your will, O my God. Sabi dito. So, we will become obedient. Kasi, nasanay na tayo. Ito po yung result. Kasi yung ating buhay, nahahawaan tayo ng Diyos, nahahawaan tayo ng Panginoon. Si Jesus, as our pattern, di ba, became obedient. Sabi nga, even unto death, naging obedient siya. So, sa madaling salita, yung bunga, dahil siya ang source, sabi ko nga kanina, He is the vine and we are the branches. Siyempre, nananalaytay po yun. Yung dagta mula sa puno, papunta sa sanga. So, yung manifestation ng buhay ni Jesus, nakikita na. Kumbaga, sa mga term, merong bakas ang Diyos sa kanyang mga anak. Yun yung bakas ng Diyos. Nakikita sa sanga. So, stay connected. Stay in the vine. Remain in the vine. Hindi tayo pwedeng mamungan ng sarili lang natin. That's why, sabi ng verse 6, sa verse 6 is if a man abide not in me, he is cast forth as branch and it is withered. So, ibig sabihin, hindi niya kayang mag-produce. Yes, we cannot produce on our own. And then, kapag sarili lang natin yan, iba ang product niyan. Kasi hindi ka connected eh. Pero, as we are connected to the source, syempre, katulad ng binanggit ko, yung dagta mula sa puno, dadaloy sa'yo. So, yun yung bakas, mamumunga ka ngayon. Ang bunga niyan, you will become and we will become obedient. Inyong manifestation, the fruit of the Spirit, Galatians 5 verse 22. Diba? So, dahil connected tayo sa Kanya, normally, nabubuhay tayo, kahit yung mga ating salita, kahit yung ating iniisip,
Kahit yung ating pamumuhay, hindi natin sinasadya. Kahit hindi mo sadyain dahil normal na sa buhay mo yan, maipapakita mo na ang Diyos sa buhay mo. Kahit saan ka dalhin. Kaya nga, normal na sa atin yung mabuhay ng matuwid. Ang katuwiran is a normal thing. Ang righteousness is the product of being connected to our Father. So, this is the product. This is the result. Ito yung bakas. Okay? So, manatili tayo sa Kanya. Kapag tayo'y nananatili sa Kanya, syempre, yung galing sa Diyos, nakikita sa atin. Yung Kaniyang manifestation, hindi ito maitatago kailanman. Pero, mga kapatid, in opposite to this, makikita mo yung mga taong wala sa Diyos, sa totoo lang. Sabi nga, anino pa lang, no? Salita pa lang, mababakas mo na kung anong klaseng tao itong kausap mo. But we as sons of God, we are manifesting the Christ. We are manifesting the true manifestation of love. The God that we have is being seen right now sa ating buhay, wherever we go. So stay connected. Stay connected. Remain in the vine. Remain in God. Stay with Him. Huwag natin siyang ipagpalit. Huwag natin siyang kaligtaan. Huwag natin siyang list of priorities natin. Diba? Siya ang pinaka. Kumbaga, wala nang iba. Hindi pwede siyang number 1 kasi pag number 1, may number 2. He is the only one. Amen? He is the only one. Yung pinaka-desire ng ating puso, siya lang. Magsiselos ang Panginoon kapag meron tayong ibang priority. Okay? So, have you heard the story of, naalala po ba niyo yung story ni Martha and ni Mary? Na may dalawang, di ba? Yung kanilang, magkaiba sila ng kanilang pananaw, ng kanilang ginagawa. Si Martha, she's so busy of many things. Sabihin natin, she's so busy, Bible study, many things, gawain ng Diyos, lahat. Kung ano-anong ginagawa para sa Diyos. Di naman masama yun. In fact, si Martha, anong masama doon si ginagawa niya? She's preparing for a meal. Dahil siyempre, nandun si Lord. Pag ikaw nga naman may bisita, asikasuin mo na sa bahay mo. Ito naman kapatid, mas pinili niyang makinig, manatili doon sa piling ni Lord. I mean, attending, listening to what Christ is saying. So sa puso ng Diyos, ang pinakamas mainam na piliin natin, yung katulad ng part na pinili ni Mary, which is ang sabi ng Bible, Mary chose the best part. At hindi na ito mawawala sa kanya. Wow! Alam niyo po, ang isa sa, kumbaga, ang nagpapasaya, ang nagpapaligaya sa puso ng ating Ama, yung tayo'y maging masunurin, maging malapit, very close to our God. Alam niyo, kahit hindi tayo mahusay magsalita, mag-preach, hindi tayo kagaling kumanta, pero kung para sa Diyos, nakikita niya, perfect ang buhay mo. Para sa Kanya, masunurin ka. Sabi nga ng Bible, obedient is better than sacrifice. Hindi natin kailangang i-impress si Lord sa mga kung ano-ano ginagawa natin. Impress natin si Lord sa buhay natin, the way we live. Stay connected to Him. He is the only source, walang iba. Kaya ang gusto ng Diyos, manatili ka. Manatili lang tayo sa Kanya kasi ito yung pinaka-source ng lahat. Kasi hindi natin pwede siyang i-switch o pwedeng palitan or i-alternate. There is no other. Si Lord lang, wala nang iba. Kaya kung pipiliin mo yung best part, eto, yung being close to God. Being close to the heart of our Father, to our God. So, Christianity, or being a son of God, is not about
it is not about doing, but it is about being. So, yung buhay, yung ating lakad, yun ang pinakamainam, yun ang pinakahandog natin sa Kanya. Kaya, ang desire ng Panginoon, hindi lang ito panawagan, kung hindi ito ang sinasabi ng Diyos sa atin, stay with me, be with me, sapagkat sinasanay tayo ng Diyos ng ganyan, dahil we will become forever with God in eternity, throughout eternity. Kaya dapat masanay tayong laging, even dapat marinig yung tibok ng ating puso. Paano natin maririnig ang tibok ng ating puso ng ating Ama kung malayo tayo sa Kanya? So, maririnig lamang natin ang tibok ng Kanyang puso kung very close tayo sa Kanya. Mayroong isang apostle na very close sa Kanya, si John. Kaya tinawag siya John the Beloved. Alam niyo po ba kung nasaan si Jesus palagi? Naroon din siya, nakahilig siya dito. Nakahiga dito palagi. It's a symbol of being close kay Jesus. Ang sabi nga ni Jesus, ano naman ngayon kung gusto ko siyang manatiling buhay? Diba? Wow, grabe yun. So, ang ibig sabihin lang ng Panginoon, nai-inlove siya, nai-impress siya, mas kinalulugdan niya yung mga taong, yung mga anak niya na mas malapit sa Kanya, na laging dumidikit sa Kanya. Alam nyo, i-desire natin palagi ang Panginoon sa ating buhay. Walang ibang ating pupurihin, sasambahin, paglilingkuran ng ating Diyos, ang ating Panginoon. Nais ko pong awitin uli yung awiting kinanta natin kanina. Salamat sa mga kumanta nito kila Tatay Elmer for this song. I like this song. Minsan pa nating awitin bago tayo mag-end. Puso ko'y para lang sa'yo, hindi magbabago, mananatili ito, umiibig, nagmamahal sa'yo. Pakinggan mo ang awit, inaalay ko, sana'y matamis sa iyong pandinig upang ipadama pag-ibig. Ikaw ang tanging ligaya, ikaw ang aking buhay, handog ko ang pangakong magpakailanman. O Diyos, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Minsan pa, ikaw ang aking ligaya. Ikaw ang tanging ligaya. Ikaw ang aking buhay. Handog ko ang pangakong magpakailanman. O Diyos, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. O Diyos, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. O Diyos, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Salamat sa iyo, Panginoon, sa araw pong ito, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Patuloy kami nagtitiwala sa iyo. Hayaan niyo pong maging masunurin, maging mapagmahal ang aming puso sa iyo. At patuloy ka namin i-desire, higit sa anumang bagay, higit kanino man,
ikaw lang. Salamat sa iyo sa araw pong ito. Let your name be praised, O Lord God, be glorified in the name of Jesus. Amen and amen. Isang pinagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kapamilya.